Ibig sabihin ng transactional, at least meron kang kayang ibigay o i-provide. Kasi kung ang babae merong makeup, tayo ang makeup natin is what? Wala yan transactional na yan pag attracted sa'yo yung babae, ha? Hindi mo malalaman na pumogi ka kung, hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about yung napag-usapan namin kanina sa gym, guys. May isang tito na masasabi natin na, alam mo naman sa gym, di ba? Pag yung mga matatandang lalaki, laging may biruan, di ba? Tapos may masasabi natin may mga game pa rin eh. Kasi alam mo naman ang mga lalaki pag nagsama-sama yan, wala naman ibang usapan yan eh. Either saan magmumotor, saan pupunta, saan masarap kumain, saan masarap gumala, mga ganyan. Or, syempre, doon mo makikita na kahit 60 plus, 70 plus, 80 plus, still, pa rin ang topic nila. So kaya guys, wag na kayo magtaka kung ang tatay mo, lolo mo, tito mo na matatanda na, pinag-uusapan pa rin nila ay walang katapusan. Doon mo makikita na, okay, ayaw nyong tumigil. Yes, mahirap tumigil kasi it's your urge or it's part of your biology na ma-attract sa mga kababaihan, diba? Anyway, so may isang tito na nagsabi, gym tayo ng gym araw-araw pero parang di naman tayo pumopogi. So pumasok sa isip ko, may point kailan nga ba tayo pumopogi? Pero ang tanong, alam mo ba kung kailan ka pangit? Nagagets niyo yung point ko? Hindi mo malalaman na pumogi ka kung wala kang idea kung kailan ka pangit. Diba? Siyempre makikita mo yung progress mo eh. Tama? So guys, ganito. So since nung narinig ko yun, sabi ko okay gawing content yun kasi para sa lalaki yun eh, para sa atin yun. Sabi ko sige nga. So yun nga yung naisip natin, paano mo malalaman na bumogi ka kung hindi mo alam kung kailan ka naging pangit or kailan ka pangit? So guys, may idea ba kayo kung kailan pangit tayong mga lalaki or kailan tayo hindi pumogi? Guys, ganito, ano yung sinasabi ko sa inyo? Being a good looking guy is part of the component to be an attractive guy. Tama? So hindi siya all in. Pag pogi ka okay na. No, it's not. Kailangan maging total package in every aspect of your life. Kaya meron tayong tinatawag na triangle. Di ba? Yung sinabi ko sa inyo last time sa mga previous content natin. Meron tayong triangle na tinatawag na nasa taas is wealth, health, and relationship. So kailangan mabalansin mo yun. So same thing din. If you want to have a game or if you want to improve your game, yung tatlong importante na yun, kailangan improve ka. Pero ano yung pinaka nasa taas? Wealth, relationship, and your health. Kasi yung wealth mo, yun yung magsusupply sa relationship mo at saka sa health mo. Gets? Kasi pag wala yun, it's hard to kumilos. Tama? Ewan ko nabasa nyo about sa Pasig na nakasave ng 1 billion pesos ang Pasig pagdating sa budget for the whole year. Or every year nakakasave ang Pasig ng 1B. So napakalaking pera, di ba? Kumpara as last time na talagang kulang pa. So ibig sabihin, kung walang corrupt, hindi problema yung kulang eh. Ang problema yung sistema, di ba? So ibig sabihin pala, kahit magdagdag ka na magdagdag ng tax, kung corrupt yung sistema, then maapektuhan yung outcome, which is tama. At sinasabi ni Recto na kailangan daw uli magdagdag ng tax para mapunan yung mga pagkukulang when it comes to budget. Kasi bakit ang Pasig nakatipid ng 1B? Brad, Pasig yun hindi buong Pilipinas. Pasig lang yun. 1 billion pesos pagdating sa budget. And this is every year, not only for 1 year. This is consistent na nakakatipid ng 1B yung Pasig. Pero alam ko sa pagkakabasa ko, 1B every year, guys. Kasi di ba binibigyan sila ng budget every year? Nakatipid ng 1B ang Pasig. So imagine mo yun, Brad. Kung lahat ng politicians kayang gawin yun, puta, sabi ko sa inyo, asensado tayo. Hindi ka magtsatsaga sa 6,000 na galing akap. Hindi ka magtsatsaga sa mga bigay-bigay na yan.
Kasi ang hinahanap natin is long term. Ang kailangan natin is long term. Hindi yung pansamantalang 500, 1,500, 3,000 na bigay ng mga politicians na yan. Di ba? Anyway, sinabi ko lang yun kasi kasama ka sa wealth yun. Kasi pag wala kang wealth, paano mo masusuplayan yung relationship mo tsaka yung health mo? Di ba? Siyempre kung may pera ka, kaya mo mag-gym sa exclusive gym. Di ba? Kung may pera ka, kaya mong magkaroon ng ilang bahay or ilang kondo na pwede mong dalhin yung EA mo ron. Di ba? Pwede kang pumunta sa mamahaling restaurant. Pwede kang kumain ng masasarap na pagkain. Di ba? Pwede kang kumuha ng personal trainer. Kumbaga, once na may pera ka or wealth, kaya mong kumilos. Di ba? Ang problema mo na lang ngayon is your game. Kumbaga, may game ka sa buhay, ang i-improve mo na lang is yung game mo sa EA. Guys, putya, mali tayo ng daan. Dapat nag-Valenzuela tayo. Grabe, putik dito. Ito mahirap eh. Umulan, tapos inabutan, no? Hindi kasi natapos agad. Alam ko kaya hindi nila sinisimulan to is para masiksik muna yung mga lupa. Kasi pag nilagyan mo kaagad doon ng semento, wala. Kasi bago to eh. 'Di ba? Kumpara doon sa mga dinadaanan natin na daan, ayun talaga siksik na yun. Kahit lagyan mo lang ng ano yun, ng semento, okay na yun. Pero yung ganito na tinaasa nila, kailangan sumiksik yan eh. So balik tayo. So wealth, napaka-importante ng wealth, guys. Kasi mahirap nga kumilos at hindi mo kayang supplyan yung pangangailangan ng relationship at ng iyong health kung wala kang wealth. Let's be honest, relationship is very fulfilling sa ating mga lalaki, di ba? Kumbaga, kung magkakaroon tayo ng relationship, much better. Pero syempre, depende pa rin sa'yo how you live your life, di ba? Okay, balik tayo doon. So, kailan nga ba tayo nagiging pogi? Syempre, dapat alam mo muna kung kailan ka pangit. So, usually guys, ano yung sinasabi ko? Di baling hindi ka gwapo. Kasi, kung ang babae merong makeup, tayo ang makeup natin is what? Success. Gets? Yung itsura mo kayang takpan ng success mo. Kasi ang unang hinahanap ng babae, yes, yung looks mo is part of the component, diba? To be an attractive guy. Pero hindi doon natatapos yon. So kailangan mong mai-provide or kailangan mong may mai-provide sa relationship at sa EA. Kaya nga may nag-comment sa atin, ang sabi niya, wala yan transactional na yan pag attracted sa'yo yung babae, ha? Parang, wait lang, kamot ulo ko dun eh. Nag-comment siya na pag daw attracted sa'yo isang babae, wala yan transactional na yan. What? Hindi ma-attract sa'yo yung babae kung wala siyang nakitang anything sa'yo. Ibig sabihin ng transactional, at least meron kang kayang ibigay o i-provide. Di ba? Binago lang natin. Ibig sabihin, kaya mong makipag-transact or makipag-negotiate sa iba't ibang klaseng EA kung ikaw ay very successful guy, inaalagaan mo yung katawan mo, you have your physique, you have your money, and you have your fucking looks. Gets? Hindi ka pwede o hindi mo pwede sabihin na walang transactional sa babaeng attracted sa'yo. Ang labo! Hindi ka magugustuhan ng babae kung wala kang kayang i-provide. Like I said, kung wala kang anything or kung wala siya nakita sa'yo, paano siya maa-attract sa'yo? Gets? Sana malinaw yan. Okay, balik tayo. Guys, wag niyong isipin na kailangan pogi ka lang. Yung mga ganyang mindset, pambata yan. Kaya ako sinasabi na dapat alam mo kung kailan ka pangit. Kasi dito na papasok yung pagiging pogi natin. So nagiging pogi tayo pag tayo ay full of experience na sa buhay. Yung meron ka ng wisdom, yung meron ka ng pera, alam mo na ang takbo ng mundo, alam mo na ang nature ng mga kababaihan, at alam mo na kung paano dalhin ang sarili mo. In one word, you are a fucking confident, or you gain confidence with your experience. At yun ang hinahanap ng mga kababaihan. So ibig mo sabihin, suplado, kahit hindi ako magandang lalaki, masasabi mo bang pogi ako pag successful ako? Pag kaya kong bumuhay ng pamilya? Or kaya kong may mai-provide
sa babae, emotionally, mentally, and of course financially. Yes! Hindi mo kailangan maging pogi literally. Ang kailangan mo, you need to provide something. Yung meron kang kayang i-transact. Okay?